Yo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel muli. Ito po si Gerald's TV. At ngayon sa video ito ay magbibigay lang tayo ng kaunting reaksyon patungkol nga dito kay sa naging interview ni Brother Jose dito kay Dave Manalastas. Sa mga hindi po nakakilala o familiar dito kay Dave Manalastas, ay siya po ay isang bata na nakilala ni Kuya Tekram nung siya pa ay nandoon sa Divisoria na nagkakargador, no? Siya yung mga nagbibitbit or nagpapasan ng mga paninda doon sa Divisoria nung siya po ay maliit pa. At dito nga mga kaibigan ay nakilala siya ni Kuya Tekram, no? At siya po ay tinulungan, no? At gumanda rin ang kanyang buhay nung siya po ay kinupkup ni Kuya Tekram. At dito nga mga kaibigan, ngayon ay may mapapanood po tayong video mula sa interview sa kanya ni Brother Jose, na kung saan ay itong si Dave Manalastas ay naglabas na ng kanyang saloobin, no? Kung bakit siya ay umalis at kung ano ang kanyang pakiramdam ngayon nung siya po ay wala na sa poder ni Kuya Tekram. At talagang dito natin malalaman kung ano na ang kanyang kalagayan simula nung siya ay nawala sa poder ni Tekram. At dito nga sa interview ito mga kaibigan ay kayo na po ang humusga kung ano ang inyong mapapansin or mapapanood tungkol dito kay Dave Manalastas. So ito, panoorin po muna natin ang isang video clips mula dito sa channel ni Brother Jose, no? Sa kanyang interview dito kay Dave Manalastas. Seryosong usapan. Kamusta kuya? Ano ba talaga? Yung emotions mo ngayon, ang issues ng pagsubok sa buhay. Kasi nakikita ko parang wala siyang problema. Pero seryosong usapan. Kamusta kuya? Ano ba talaga? Yung emotions mo ngayon, okay ba talaga o pinipilit mo na lang na ipakita sa mga tao na okay ka? Actually, yun po yung parang hinahanga sana mga kaibigan ko. Siya po sa mga hinahanga nila. Sabi nila po sa akin, lapit po, Dave. Sabi ko, ba't daw, alam nila marami ng problema, ba't daw parang tawa lang ako ng tao, parang masaya na sabi ko sa kanila. Si Boy, pagka parang, ako siya nag-open up po ako sa kanila. Totoo yun, pagka talaga sobrang sakit. Siyempre, bilang ako tao, may didibutan din ako. Siyempre, tao ako, may nararamdaman din ako. Hindi ako yung tao na pusong bato, sabi ko sa akin. Kaya yun, siguro Boy, parang kung yun yung magiging inspiration ko, yung kahinaan. Kung manguna sa akin sa kahinaan, kahiyan, yung mga negative thoughts, siguro Boy, patay na ako ngayon, baka totoo lang. Oo nga eh. Kasi mahirap talaga yung pinagdadaanan mo eh. Kaya po talaga sa akin. Siguro ba kung inisip ko mga negatives, baka patay na ako. Kung na-overpower ka ng mga negatives. Opo, di ba? Kaya sabi ko na, ako yung, sabi ko, binigyan ko rin po silang advice kahit ako po yun may. Sabi ko nga sa inyo, siguro mga problema nyo, wala pa sa kalingkingin ko pa lang. Sabi ko, sige. Alright, so dito na narinig naman natin, no, parang malakas ang loob ni Dave, no? At baliwala sa kanya yung mga binabato ng mga basher, kung ano yung mga sinasabi sa kanya. At talagang sabi niya nga dito ay hindi niya iniintindi yung mga negative thoughts, no? Sabi niya nga at talagang believe din tayo dito kay Dave dahil kumbaga ay parang binabaliwala niya kung ano yung mga binabato sa kanyang mga pambaba sa kanya ng ibang mga tao. Sabagay, hindi naman natin alam, no? Yung mga basher, hindi naman nila alam kung ano talaga yung saloobin ni Dave Manalastas. So, ito, patuloy po natin yung kanyang sasabihin dito sa pag-interview ni Brother Jose. Ganun po talaga sila. Kasi sabi ko sa kanila lang, yung kahit gano'n man kasakit yung nangyayari sa akin. Ako po, sobrang sakit talaga. Kung gusto mag-aamin ako, sobrang sakit po talaga. Kung pwede lang, umiyak ka ng umiyak. Kung pwede lang po umiyak, iyak talaga. Pero, bakit ko kailangan pagsayangan yung oras kung wala naman palang kwentang bagay? Yun. Napakagandang po. Negative lang naman po yan eh. Nangunguna pa sana sa positive. Diba? Nandun po ako sa part na... Oo, totoo yun. Sa ganyang edad ni Dave, di ba? Sa dami ng mga bumabati ko sa kanya, ang daming mga nagbablog sa kanya, yung mga negative, yung mga kung ano mga sinasabi tungkol sa kanya.
ay sa ganyang edad ni Dave ay nakakayanan niya at hindi naman natin nakikita kung siya po ay namumroblema, no, or kumbaga iniisip niya lagi yung mga sinasabi ng ibang tao na negative sa buhay niya. Sakit yung nangyayari sa akin. Ako po, sobrang sakit talaga. Kung mag-aamin ako, sobrang sakit po talaga. Kung pwede lang, umiyak ka ng umiyak. Kung pwede lang po umiyak, iyak talaga. Pero, bakit ko kailangan pagsayangan yung oras kung wala naman palang kwentang ba? Oo, yun. Napakaganda ng kanyang rason, no? Ganda ng sinabi niya dun na bakit niya iisipin yung mga ganun. Kumbaga wala namang ambag sa buhay yung mga yan. Tama yun. Maiintindihan, di ba? Napakaganda ng ano po. Negative lang naman po yan eh. Nangunguna pa sa akin positive. Di ba? Nandun po ako sa part na gusto ko, kumbaga ako yung tao na advance mag-isip. Gusto ko pag nagkaanak ako, ayoko ng ganito. Oo. Matalino din, no? Matalino din to si Dave. Kumbaga yung mga sinasagot niya ay rektahan tong interview sa kanya. Talagang makikita mo na si Dave ay maayos din talaga. At makikita mo na mabuting bata to. Naranasan ko na, ba't ko ba ipaparanas sa kanila? Di ba? Sila po sabi na naranasan nila, ba't pinaranas pa rin nila sa akin? Di ba? Ako po yung tao na kapag may mga kaibigan ako, boy, tatgilan nyo, tama yan, hindi maabot sa inyo. Ako po yung ganun, pero kung sa totoo lang talaga, kung titingnan niyo po talaga, sa puso ko, sobrang sakit po. Sobrang durog na durog. Durog talaga po. Pero, ayun. So, ibig sabihin, nasasaktan din pala siya. Yun nga lang, tinatago niya lang. Hindi niya ipinapakita sa publiko. No, hindi niya pinaparamdam. Basta pag may mga tao or camera, ay masaya lang siya. Yun ang kanyang sinasabi dito, no? Yun yung nakikita natin. Ayaw niyang ipakita hanggat maaari ayaw niyang ipakita na siya po ay durug na at nasasaktan. Dahil yung mindset mo, yung ideology mo na positive thinker ka, ayoko po. Disregard mo na yung mga negativity. Oo. Kasi pagka inisip mo yung negative, tatanda po kayo. Totoo po yan. Totoo po yan. Pag inisip, pagka sabi nga po nila, pag hindi ka lagi nakangiti, tumatanda po yung tsura nyo eh. Kaya nga parang napansin ko sa'yo, parang wala kang problema pinagdadaan. Pero kung sa totoo lang po talaga, marami pong mga negative thoughts. Pero ayoko pong labanan. Ayun, saka advice ko rin sa'yo talaga, tama yun, dahil alam mo rin naman na never entertain the negativity kasi yan yung magpapabagsak sa'yo eh. Na, tama. Yes, marami nang negativity sa labas, tapos papapasukan mo pa sa loob. Ayun ang problema. Kaya yung binigay police station sa box. Sabi ko, pag nandun ka sa loob, puro negative yung nakapalibot. Hindi kayo lalabas. Okay. Talagang, tama. Walang mangyayari. Kumbaga, alright, so ayun nga mga kaibigan, sa ating nakikita dito sa interview ni Brother Jose dito kay Dave, ay parang pinapalabas niya na siya po ay hindi po nasasaktan. Baliwala sa kanya yung mga pangbabatikos, yung mga basher na negatibo ang sinasabi sa kanya. Pero no, inamin niya rin doon na talagang siya ay nasasaktan. Itinatago niya nga lang. No, itinatago niya. Siyempre, matagal din po silang magkasama ni Tekram, no? Siyempre, nandoon yung love, no? Nakita naman natin na talagang itong si Dave ay hindi po yan pinabayaan ni Tekram nung siya pa ang nag-aalaga dito, no? Si Tekram dito kay Dave. Talagang marami din po tayong napanood or nakita na talagang nandoon din yung pagmamahal na ipinakita ni Kuya Tekram dito kay Dave. So yun nga, sa dami po ng mga negatibo, siyempre marami pong nagmamahal kay Tekram, marami din pong nagmamahal dito kay Dave. Kanya-kanyang opinion po yan, no? So hindi natin masasabi kung ano yung mga o mapipigilan yung mga sinasabi ng mga supporter nila. Pero malinaw po dito na itong si Dave ay nakikita natin na parang masaya siya, no? At parang kumbaga nakalaya siya sa kumbaga nung nandoon pa siya kay Tekram, no? Parang nakikita ko lang na nung nandoon pa siya kay Tekram ay parang hindi niya nagagawa yung kanyang gustong gawin. Pero ngayon, no, ay parang masaya siya, no? At sa interview nga talagang makikita natin na hindi naman
natin nakikitaan na siya ay nalulungkot or kung ano pa man na negatibo sa kanyang ikinikilos no, sa pag-i-interview sa kanya. So yun lang mga kaibigan, at sana no ay may pakita rin ni Dave na talagang maging may ayos niya yung kanyang buhay no, at matupad niya rin ang kanyang mga pangarap sa kanyang buhay. So yun lamang po mga kaibigan, sana po ay nagustuhan niyo po ang ating video ngayon, at kung kayo po ay bago lamang po dito sa ating channel ay huwag niyo pong kalimutang mag-like at subscribe nito ng ating channel. Salamat po at God bless.